Maraming pagpipilian. Di ba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Si Sarah, sabi ko, ano ba naman yun? Yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, yung indicated after everything, mahusgahan kayo na parang ibigay ng fake na documents after everything. Kinonfirm ng AMLAC na yung 18 transactions. Yung personal vindication kasi sa akin, ano lang insignificant yun kasi malaking damage ang nagawa ng mga Duterte sa bayan natin. So kahit na I was proven correct later on, pero the past 10 years, grabe na yung nangyari at marami nang namatay na perwisyo at nanakawan dito sa ating bayan. So sana lang sa susunod konting tiwala naman kasi hindi naman ako gumagawa lang ng kwento. Ito po ay tungkulin ko sa bayan simula pa noong 2003, ginagawa na namin to. Hindi po kami nag-iimbento ng kwento. Sen, may mga, of course, people of the Duterte camp, the Duterte supporters are still going to discredit you sa mga ebidensya. Lalo na may isang lumabas na ngayon sa social media na yung SM na ng testimony nyo na sinasabi nila nagbukas naman daw yung mall ng September 2012, pero you said na yung bank daw nagkaroon deposit ng 2011 even before the branch was still created. Yung SM na yung 100 million, yung sinasabing nag-deposit daw sa BDO sa SM na 100 million. Alam niyo, lahat nakita niyo naman kinumpirma lahat ng AMLAC. 'Di ba? Hindi ko naman ginawa yan Ba't ko imbentohin yan, 'di ba? Sila, kung kulto sila, problema na nila yon. Alam mo, may mga kulto si Duterte na kahit bumaril si Duterte sa gitna ng EDSA sasambahin pa rin nila Hindi ko problema yon, problema nila yon. Pero yung mga taong bukas pa ang pag-iisip, mga Pilipinong ganon, yun ang gusto nating mamulat. Kasi yun may pag-asa pa yun. Yung mga kulto na yung paniniwala kay Duterte, wala na akong magagawa po doon. Sir, can you give us more details about Joseph Dimesa, yung video na siya? Pwede ba si Joseph Dimesa? Hindi ko na po siya na follow up kasi importante po is yung mga dokumento kung totoo yun and eventually nakumpirma namin at ito nga kinumpirma pa ng AMLAC. So yun po. Paano na kayo sir sabi sir tinawagan na kayo, paano sir nag-start yung connection? Ando doon po sa affidavit, nag-walk-in doon sa headquarters namin sa Magdalo sa Quezon City. Tapos nag-binep initially nung staff namin, tapos eventually ni-set up yung meeting, tinignan ko. So yun, chinek namin yung mga dokumento. So parang safe siya kay Madriani sir na malapit din sa pamilya. Yun ang claim niya. No. Malapit siya sa isang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Yun ang sinabi ko sa Tuloy pa ba yung connection nila may sabi ko or I believe so. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kasi hanggang sa dulo ng termino ni Duterte ay nagpapaluwal siya ng pera. Sir, dito sir, nakalive din sir. Ano doon po yun sa report ko. Kasama sa sinabit ko po dokumento. At kasama doon sa kinumpirma ng AMLAC po yun. Yes. Sen, last na lang siguro, how important is your testimony para mawala sa pwesto sa Vice President? Ito na, nakita niya natin na kumpirma na ng AMLAC
bilyon-bilyon ng pera. Tapos bukod doon, sila tumatanggap sa drug lord. Ngayon, bahala na yung taong bayan kung magpapakakulto sila o maghanap naman tayo na maayos sa Diyos. Di ba? Maghanap tayo ng leader na maayos sa Diyos. Hindi yung ganyan. Maraming pagpipilian. Di ba? Ay bukod pa rin sa ganyan. Buti nga, hindi na pinag-usapan yun. May tama pa sa utak. Si Sarah, sabi ko, ano ba naman yun? Tayo, alam natin, marunong tayo mangilatis ng tao. Alam natin kung sino yung nasa tamang pag-iisip o hindi. Yun po yun. Oo naman. Drug lord, gambling lord, focus. Nakita nyo yung mga ahente ng Chinese, papasok lahat yun dito. So yun lang po ang apila natin. Hindi po tayo gumagawa, hindi po kami gumagawa ng ebidensya, kwento. Binumulat po namin kayo dito. So sana po ay nagawa po natin yun ngayong araw na ito. Hindi, si Duterte, partner siya nila Michael Yang Sami Uy simula pa noong 2001. Sila ang nagpalaganap ng kartel sa Davao. Yung binabanata nila, yung pinapatay nila yung mga kompetensya nila. Kaya na-control nila yung droga sa Davao. Tapos, yung nagkaroon pagkakataon sa national na yung na-centralize nila yung na-monopolize nila yung illegal drug trade. Sila na, kaya tunay-tunelada na yung pumapasok sa customs na. Yung mga shabu laboratory na mga maliliit na hindi kanila, binasag nila kasi kompetensya yun. Yung supply kanila na, diretso na sa customs. Wala na sila sa pwesto. Di ba pinaguhuli na ni President Marcos yun yung general. Kaya nga nahinto yan. Makita nyo, nung panahon lang ni Duterte, nagkaroon ng tunay-tuneladang importation ng shabu sa Pilipinas. Ngayon wala na. Kasi nga, kasabot nila. Customs, lahat. Sir, dun sa AMLAC report, sinabi na sila Vice President sa conversation graph. How do you respond to that? How do you interpret that yung finding na yun ng AMLAC?